God. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Praise. Yan. Welcome po sa ating church anniversary, 19. Ayan. So before we proceed doon po sa ating sermon, babasahin ko muna yung church history. Marahil lang iba po sa inyo, hindi na po naabutan yung simula. No? Kasi tuwing tayo po ay nagkakaroon ng panibagong gawain o bagong church, yung ibang members, inililipat natin doon para to send out. Kasi tinawag po tayong Send the Light Ministries. Kasi bawat isa po sa atin, kapag kailangan ng isend, no, napapadala sa ibang lugar, no, sa ibang church. No? So, kaya po tayo sa Send the Light Ministries, lagi po dito sa main, lagi po tayong bago, no? So, yung iba po sa inyo hindi na po naabutan ng church history, kaya po babasahin po natin yung church history para makita natin kung ano ba ang simula, kung paano ba nagsimula ang Send the Light Ministries at bakit, may question dyan bakit sa 19th church anniversary celebration ay lahat ay bago, no? So siguro ang nandito lang nung simula ay si Bishop Paul Maglaya, si Pastora Beck, tapos ako. Meron pa bang nandito nung simulat sa pool? Ayan. So wala na lahat na ay ah, mga bago kailan lang, no? Bagong matagal na. Yan. So i-check natin, no, kung saan tayo pumasok doon sa church history. Ayan. So pag-ibig na walang sukat, pag-ibig na walang hanggan, no? So matatagpuan lang natin 'yan sa Panginoon, no? Bago pa man likhain ng sanlibutan, minahal na tayo ng Panginoon, minahal niya tayo ng walang hanggang pag-ibig. Wala nang mas tatamis at hihigit pa sa dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Bagamat hindi pa natin siya lubos na kilala noon, una na niya tayong inibig. Bago pa man tayo magkasama-sama bilang isang lokal na simbahan, pinili niya tayong maging kanya. At dito, nagsimula ang kwento ng Send the Light Ministries. Nagsimula ito sa isang pangitain ni Bishop Paul Maglaya na kung saan habang papauwi siya, no, dito sa Muntinlupa. Correction pala, no. Ang sineselebrate po natin 19th church anniversary dito sa Muntinlupa. Kasi ang Send the Light Ministries po ay nagsimula dun sa Taytay, Rizal. No, so i-celebrate din po natin siya sa bandang September. No, yung founding anniversary ng Send the Light Ministries, yung Grandmother Church. Tayo po ay Mother Church dito sa Muntinlupa, no? Pero meron po tayong Grandmother, no? Bakit Grandmother, no? Kasi doon pa nagsimula sa Taytay Rizal, no? Kaya ayun po ay celebrate natin 46 year anniversary, no? 46 years na po ang Send the Light Ministries. So ngayon po, ang sincelebrate lang po natin dito sa Muntinlupa ay yung 19. Yan. So nagsimula ang lahat nung mula sa Taytay Rizal, mula sa Cubao, Quezon City, napadpad si Bishop Paul Maglaya at Pastora Bernadette Maglaya sa Muntinlupa. No? So dito sa Muntinlupa, habang papauwi si Bishop Paul Maglaya, no, sa Katarungan Village, nakita niya ang mga kabataang parang mga alon ng tubig. No? Kasi makikita niyo po kapag pauwi po kayo mula lumabas sa bayan o Alabang, no? Let's say sa bayan, pagdating mo sa bayan, merong eskwelahan, MES. Tapos pagpasok mo ng Bucor, meron pang Montessori, di ba? No? Pagpasok mo ng Bucor, meron pang Sunshine Christian School of Muntinlupa. Pagpasok mo pa konti, Itaas Elementary School o Muntinlupa. Pagpasok mo, Muntinlupa National High School, katabi ng pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa, bago ka makapasok ng Katarungan Village. So nagsimula ang lahat ng yon sa isang pangitain ni Bishop Paul. Nakita niya ang mga kabataan na parang alon ng tubig na kung saan ang daming naliligaw ng landas. No? Very sa panahon natin, very timely, the same situation din. Maraming kabataang naliligaw ng landas. So nagkaroon ng pangitain si Bishop Paul Maglaya, paano na sila, di ba? No? So kinakailangan magkaroon ng gawain dito sa Muntinlupa. Noong 2007, sa ilalim ng pamumuno ng ating presidente at obispo na si Bishop Paul Maglaya, muling napasimulan ang gawain ng Send the Light Ministries Incorporated. Nagsimula ang lahat sa simpleng pagtitipon ng mga estudyante mula sa Muntinlupa National High School.
at pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa. Ang mga kabataang ito, nakaklase ni Pastora Mary Grace Maglaya, no? So, dati kasi, naalala ko, sa bahay kasi namin, puro welcome. Welcome yung mga tao. Parang hindi kami sanay, kasi siyam kami magkakapatid, si mama at papa, tapos sanay na kami na labas-pasok ang mga tao sa tahanan namin. No, so, noong 2006, nag-invite si Pastora Mary Grace, yung kapatid namin. Siya ang pinakamahiyain, siya ang nagtatago, siya lahat ng ng introvert, no? Lahat basta sobrang niya, tahimik, no? Pero siya yung ginamit ng Panginoon upang magsimula ng gawain. Nag-invite lang siya ng mga kaklase niya sa bahay, and then nagkatipon, no, doon sa aming bahay, sa tahanan namin, at yung bahay na yon tinawag namin Blue House, no? Existing pa rin yung Blue House na yon. No, kung makikita nyo sa Jose Abad Santos Street, yung bandang, di ba, Alpha Mart, tapos yung kalsada pa diretso. Makikita nyo yung Blue House kasi kulay blue yung, yung gate, yung bakuran, yan. So, makikita nyo siya dun. No, tinawag namin yung Blue House sa pagpatuloy ng pagkilos ng Diyos, ang maliit na grupo, no, na unti-unting lumago. Sa pagitan ng September 2006 hanggang March 2007, yung pangkat na yon, yung maliit na pangkat na yon, hindi pa church yung tawag nung una. Ang tawag pa Mock Friends of Jesus, no? So nagkaroon ng mga care group, no? So sa Mock Friends of Jesus, no, yung mga Mock Friends kung tawagin, ay naghanap sila ng lugar kung saan sama-sama makakapagpuri tuwing linggo. Kasi yung sa Blue House, dun lang sa garahe, no? May nag-donate lang kay Bishop Paul Maglaya ng 12 upuan ata yan. Tapos, lumalago na, dumadami na. So, sa pakiramdam ni Bishop Paul Maglaya, ay hindi na tayo kasya dito. So, naghanap sila ng lugar, at yung lugar na yon, kung gusto nyong malaman, tinawag niyong Mission House, yun po yung Lola Bebes ngayon, yung bakery doon, ng yung mapandisalan, no? So, doon isinilang ang Mission House o MH, kung saan idinaos ang kauna-unahang gawaing pagsamba noong unang linggo ng July 2007. To be exact, July 7, no? So tayo po ay, kaya sabi, nagtanong po kahapon, nakita ko po si Sister Dimple at si Pastora Sara ng Proper. Sabi sa akin, anniversary nyo rin pala bukas? Sabi ko, oo, kasi binabalik na namin sa first Sunday. Kasi first Sunday talaga yung anniversary ng ating church. Ayan, so nagkaroon po ng pagpapalawak at pagsubok ang Sendalite Ministries noong taong 2011 to 2013. No? Makalipas ang 4 na taon, noong October 2011, lalong lumawak ang pag-abot ng salita ng Diyos dahil sa masugid na Bible study, follow-ups, visitation program, at campus ministry. Umabot ang ministeryo sa Informatics Alabang, PUP San Pedro Laguna, at nagkaroon din ng kids ministry sa National Housing Authority Southville 3, Poblasyon. Dinala ng Panginoon ng Sendalite Ministry sa Park Homes, no, from Katarungan Village. Maliit na kasi yung MH noon. So lumipat ng Park Homes, no, diyan sa Tunasan, no? And then dahil medyo malayo, no, sa Tunasan, tinawag pala yung Park Homes, ay yung lugar dun sa Park Homes na PH, Potter's Prayer House. Yon. Dito pinagpatuloy ang mga care groups, small group at outreaches. Ngunit dahil mahirap ito puntahan ng mga estudyante, buong giliw itong ibinalik ng Panginoon dito sa Katarungan Village, Muntinlupa. Dahil ang layo nga naman, magbabiyahe pa. Taong 2012, dinala ng Panginoon ng kanyang mga lingkod sa isang panibagong sanktuaryo, tinawag na TH o Trinity House. Diyan lang po yan, ilang lakad lang po. Yan, yung TH, yung dati po nating bahay-sambahan, no? So, mas naging organisado ang lokal na simbahan, nagkaroon ng mga silid para sa Sunday School, Kids Church at Bible School sa ilalim ng pangangalaga ni Bishop Paul Maglaya. Dahil dito, mas nahubog ang mga membro na maging tapat na lingkod ng Diyos. Meron din pong mga luha tungo sa bagong pag-asa noong taong 2014 at 2015. Subalit, noong taong 2014, isang matinding kalungkutan ang yumapos sa buong iglesia na umuwi na sa piling ng Panginoon si Pastora Bernadette Maglaya, ang kabiyak ni Bishop Paul Maglaya. Hindi nagtagal, sumunod din sa tahanang walang hanggan o sa langit
ang isa pa nating matapat na kapatid na youth leader, si Sister Josa, no? So, yung 2014 talaga, isang madilim na yugto din sa Sendlight Ministries. Ngunit, ang bahaghari ay palaging lumilitaw pagkatapos ng ulan. Purihin ng Diyos dahil muli siyang nagkaloob ng kaaliwan. Ang mga luhang dala ng lungkot ay naging tubig na dumidilig sa mga binhing pausbong. Doon na po sumilang yung YEARN, ang tinawag na Youth Evangelistic and Revival Night. Every Friday po 'yon, no. Nung una prayer night, parang lost lahat nung namatay nga yung si Pastor Bernadette, yung nanay namin. Parang lost, nalungkot. Doon namin na realize na totoo pala yung kamatayan. Kami magkakapatid, no. Doon namin na realize na grabe pala yung ibig sabihin ng kamatayan, no? Parang namulat kasi kami na pag may pinag-pray kami, gumagaling, ganon. Pag namulat kami sa faith na kaming magkakapatid, kaming mga pamilya ay kasama ng church, no? Ay sama-sama kaming mararapture o sasalubungin ng Panginoon. Yan. So, ganun yung naging pananampalataya namin. Pero doon, naging malinaw na meron palang kamatayan. Kapag kinuha ka ni Lord, di ba? Si Lord lang nakakaalam kung bakit, di ba? Kaya, ayun, sa kabila ng kalungkutan, sumilang yung prayer night every Friday. And then, from prayer night, pray lang ng pray every Friday. No? And then, naging yearn siya, Youth Evangelistic and Revival Night, kung saan ang mga kabataan nagpupunta every Friday at nagkakaroon ng kaligtasan yung mga kabataan at nagkakaroon ng impartation ng Holy Spirit. No? Umapaw ang kapangyarihan at kapuspusan ng banal na Espiritu na naging daan ng kaligtasan ng maraming kaluluwa. Ang sumunod, yung pagdami ng daughter churches. Nung taong din yon, 2014, tumugon sa tawag ng Panginoon si Pastor Hemler Mendez upang simulan ang unang at kauna-unang daughter church sa National Housing Authority, Southville 3, Poblacion, Muntinlupa. Dito po ginamit po si Sister Raisa, no? Kukwento ko kung paano nangyari yon. Kasi nakakita na ng lugar, kailangan ng pambayad. Si Sister Raisa that time, ewan ko kung anong may isip nyo dito, anong impression nyo. Pero noon pa naman kasi to, wala pang high-tech na technology. 2014, wala pa masyado high-tech. No? Si Sister Raisa ay mag-withdraw sa ATM. May nauna sa kanya. Tapos, umalis na. Sumunod, pag mag-withdraw na siya, may lumabas na pera. No? Tapos, hinahanap niya, inaantay niya, bumalik yung nag-withdraw. Paano, kahit anong antay niya doon, kung angel yung nag-withdraw, hindi na talaga babalikan yun. No? So, yung perang yun, imbis na gamitin niya sa personal, ang ginawa niya, binigay niya sa, doon sa Sendlight Ministries sa NHA. No? Nagkaroon ng pambayad, down payment doon sa yung unang gawain ng daughter church natin doon. So, inintay niya naman, tinignan niya kung anong response. So, wala pang masyadong ingay sa social media. Walang way kung paano niya maibabalik kung sino man yon. At saka nagintay siya. So, ibig sabihin, sigurado kung divine intervention yon. Si Lord talaga yon. Kasi lumabas lang yung pera bigla eh. Diba? Kung ginamit niya sa personal niya, ay, questionin natin siya. No, hindi naman ginamit. Ginamit niya sa gawain ng Panginoon. Yan. So sa pagbuhos at pagpapala, lumago ang kanilang bilang at dinala sila sa isang bagong lugar ng pagsamba. Ito ay praise. Ito ay sa Sendlight Ministries Magdaong. Nilipat sila sa Magdaong, malaking lugar nila, no. Kinalaunan tinawag din si Pastora Mary Grace Maglaya, yung kapatid namin, no. Naging kabiyak kasi ni Pastor Hemler, no. So tinawag din siya doon sa Magdaong, and then nagpapastor na sila ni Pastor Hemler doon. Sa ilalim naman pangangalaga ni Pastor Hemler, tumugon din si Pastor J.M. Paraiso upang itatag ang isa pang daughter church sa Makabuhay, na kalaunan ay matatagpuan ding ibinilik sa National Housing. Di ba? Si Pastor Hemler doon sila sa NHA nagsimula, lumipat sa Magdaong at ngayon nasa Putata na sila. Ngayon, si Pastor JM nasa Makabuhay noon at binalik ng Panginoon yung gawain sa National Housing Authority o Southville 3, no. Kaya meron ulit tayo doon, no. Hindi palaga pinapabayaan ng Panginoon yung lugar kung saan tayo nagsisimula, no. So nung August 2014, isang daughter church pa ang isinilang sa San Pedro, Laguna sa pamumuno ni Pastor Dan Jefferson Lopez. Ginamit din siya ng Diyos
si Pastor Dan noong 2017 upang abutin ang Las Piñas at kasalukuyan yung church sa Las Piñas nilibat na sa Dasmariñas, Cavite, no? Dahil sa kagandang loob ng Diyos, dalawa sa kanya yung mga estudyante, no? O, si Pastor Aaron ay naging pastor na rin at siya ay pastor sa San Pedro Upper Village. At nasundan to ni Pastor Carl Forastero na naging katuwang din ni Pastor Dan sa pamamahala sa San Pedro. No? So, nandun naman sa Pasita. Samantala, noong 2014 din, no, isa sa mga anak na babae ni Bishop Paul Maglaya na si Pastora Ruth Loisa Maglaya na siyang naglingkod bilang lead pastor ng Sendalite Ministries, etong main, no. Tumugon sa panawagang sinimula ng ministeryo para sa kananayan yan. So, yung dati kasi bago umuwi si Mama sa langit, binilin niya kay Pastora Ruth yung mga nanay. Ruth, ikaw na bahala, ito yung mga panturo. Kasi ginagather that time ni Mama yung mga nanay. So, si Pastora Ruth talaga nagmana nung ministry na yon, no? Pero naalala ko, bago nag-take ng lead pastor si Pastora Ruth sa Sendalite Ministries, ang una muna talaga, ang ordination nangyari noon si Pastora Beck, inordain siya bilang lead pastor at si Pastora Ruth ginawang admin pastor ng church, no? Kaya lang sa feeling nilang dalawa nagkabaliktad sila ng role. So nagpalit sila, nag-swap sila ng role. So naging admin si Pastora Beck, no, at si Pastora Ruth yung naging lead pastor that time. Ayun. So yung mga konting bilang ng mga nanay ay pinagpala ng Diyos upang madala hindi lang ang kanilang mga sarili, kundi pati ng kanilang mga asawa at buong pamilya sa bahay-sambahan. Taong 2015 nang idinaos ang kauna-unang Yearn Camp. Ito yung may nakabot ba ng Yearn Camp? Yearn Camp, yan, meron. Yan, praise God, no? Kasi ang Sendalite Ministries, hindi kami nagka-camp, no? Dati. Bakit? Hindi naman dahil sa budget, kung hindi, kasi mostly ang mga churches, pag nagka-camp, nagkakaroon ng baptism, water baptism, at saka Holy Spirit baptism, no? Ganon. Nangyayari na yun sa loob ng church, yung impartation ng Holy Spirit. So, hindi masyadong priority. Pero that time, nagkaroon ng Yearn Camp, no, sa Rizal Recreation Center, Laguna. At uulitin po natin yan, no? I-schedule natin baka next year. Mag-ipon na tayo lahat, no? Ulitin natin yung camp. Yan. So, sa taong din ito, pinanganak ang Yield Ministry para sa mga young professionals. So, yung mga dating kabataan na mga nagkaroon na ng trabaho, nakagraduate na. No? So, kaya kinakailangan magkaroon ng ministry para sa kanila, yung mga young professionals at young adult ministries. Noong 2017, isinilang din ang Sendalite proper. Yan, dun sa bayan. No? Sa pamuno ni Pastor Paul Solomon Maglaya na ginamit ng Diyos upang ipahayag ang ebanghelyo sa mga paaralan. Mula rito ay umusbong isa pang daughter church, no, na nasa ilalim ng pamumuno ni Pastora Megan, no, sa Tunasan. Yan. So dumaan din sa pagsubok nung pandemic, no. So nasa na tayo, no, from Trinity House lumipat ng YH dito sa may covered court, no, and then nagkaroon ng pandemic. Yan, lumipat tayo dito sa ZH. Yan. So, noong January 2018, dinala ng Panginoon ng Sendalite Ministry sa panibagong yugto, yung YH, yung Yeshua's House. Patuloy na lumawak ang ministeryo. Ang campus ministry ay sa pamumuno ni Pastora Rebecca Maglaya ay nagbunga ng mga campus prayer meetings at nagluwal ng Holy Bible Day sa Muntinlupa National High School at PL Moon. Nang dumating ang pandemya noong taong 2020, naging hamon ito sa buong Christian community. Hindi lang sa Sendalite, buong mundo. No? Ngunit sa halip na manghina, lalo nitong pinatibay ang ating pananampalataya, dito na nagsimula ang online prayer meetings at online Sunday service mula sa tahanan ng Pamilya Maglaya. No, sa bahay nag-set up kami ng simbahay, no? Kasi that time bawal nga mass gathering. Sa panahong ito lalong umusbong ang kids church, no? Imagine even pandemic, bawal mag-gather, lalong dumami ang mga members, no? Umusbong ang kids church sa pamuno ni Pastora Deborah Maglaya mula sa mga video lessons
mahigit 40 bata ang kasalukuyang regular na kabahagi ngayon nasa face-to-face setup na, no. So, ngayon dumami na rin, may mga kids church na rin tayo, mga kids church at saka mga outreaches, 'di ba? Dami na rin nating mga bata, no. Ang pandemyang ito ay ang nagturo sa atin na si Jesus ang tanging liwanag at pag-asa sa gitna ng kadiliman. Matapos ang unos, unti-unting binalik ng Diyos ang kalayaang magtipon mula sa house church, maliit na care groups at mothers fellowship hanggang sa ganap na face-to-face services. Bilang tanda ng kanyang katapatan, binigyan niya tayo ng bagong lugar ng pagsamba, yung ZH o yung Zion's House. Yung dito lang po sa kabilang side. Ayan. So, sa kasalukuyan, patuloy ang pagpapalawak ng Panginoong nakapagpalunsad tayo ng mga mission outreach sa mga province ng ating mga members. Mayroon din tayong mga regular soaking services na nagpapanatiling sa alab ng pag-ibig ng Diyos. Marami man ang naging pagsubok, hindi yun sapat, no, para tayo ay huminto. Ang pag-ibig ng Diyos ang ating mga naging motivasyon. Malayo pa, no ba, sa layunin ng Sendalite Ministries, ngunit malayo na ang ating narating kasama ang Panginoon. Ang kasaysayan ng Sendalite Ministry ay isang kwentong hinabi ng Panginoon sa loob ng 19 na taon, mistulang isang kisapmata para sa ilan. Ngunit ito ay isang planadong sining ng kanyang kamay. Nandito po tayo ngayon sa Jesus House, JH. Yan, ito yung bagong tahanan ng Sendalite Ministries. Marami taon na tapat na paglilingkod, di ba? Matapos ang maraming taon na tapat na paglilingkod ng bawat isa, dumating sa bagong panawagan si Pastora Ruth Loisa Maglaya. Tumugon siya sa katawagang ito upang itatag ang isang bagong local church na simbahan at tinawag na Family Church. Pinangasiwa naman ang Sendalite Ministries Main sa pamagitan ni Pastora Rebecca Maglaya at Pastora Deborah Maglaya na kinalaunan ay ang inyong lingkod, Pastor Paul Joshua Maglaya, na ang nag-lead pastor. Ngunit tulad ng anumang kwento, nakaranas din tayo ng mga lubak na daan, landas na sumubok at nagpatatag ng ating pananampalataya. Ang landas na ito ay makipot at hindi madali, ngunit ito ang daan ng pagsunod ng pagtitiwala sa kanyang mga pangako. At dahil ang kanyang biyaya, hinigitan pa ng Diyos ang ating mga inaasahan. Napakayaman po ng biyaya ng Panginoon. Kaya mapapansin niyo po, nung bandang May ata yun, dumadaan ako sa matinding pagsubok. No? Tapos binigyan ako ng mensahe ng Panginoon. Sabi niya, naintindihan. Sabi ng Panginoon sa akin, naintindihan. Kaya sabi ko, 19 years. Naintindihan kong si Jesus palagi ang panalo. Imagine, sa lahat ng mga pinagdadaanan natin, we need to understand that Jesus always win. Palaging panalo si Jesus. Diba? Marami man tayo pinagdaanan, pero binigyan tayo ng Panginoon ng pag-asa dahil sa kabila ng mga pinagdadaanan natin o pinagtatagumpayan, si Jesus ang laging panalo. Yan. So, sa kanyang dakilang kapangyarihan, pinagkaloob niyang isang bagong tahanan para sa kanyang sintang iglesia. Etong Jesus House. Imagine po, nung pinapagawa po ng may-ari ito, inaayon po sa kagustuhan natin na forma. Gagawin church, alam nila. Diba? Given na sa kanila. Diba? So, inaayon ng may-ari kung anong gusto natin. Saan maglalagay ng saksakan, saan maglalagay ng mga ilaw, anong kulay, diba? Binil, diba? So, parang inanyo talaga ng Panginoon para sa atin. Ito ay hindi lang isang gusali, ito ay sagisag ng kanyang katapatan, isang buhay na patotoo na sa ating pagsuko at pagtitiwala, binabago niya ang ating pangamba tungo sa pananampalataya at ang ating kawalan tungo sa kasaganahan. Ang kwento ng Sendalite Ministries Incorporated Main ay paalala sa ating lahat na sa Diyos walang imposible. Siya ang Diyos ng mga bagong simula, tagapanumbalik ng mga nasirang pangarap at liwanag sa gitna ng dilim. Halina't maranasan ng kanyang katapatan, maging bahagi ka ng kwento ng Sendalite Ministries Main Incorporated. Di ba? Naging bahagi ka ng kwento
Ibig sabihin po, sa mga susunod na panahon, sa mga susunod na taon, we will make another history. Samahan niyo po ako, kami po ng mga leaders, no, na sa susunod, kasama na kayo sa kwento ng church history. No? Simula sa araw na to, gagawa tayo ng panibagong history. Purihin ng Diyos sa ating church history. Purihin ng Diyos sa patnubay at gabay ng Panginoon sa atin. So, dadako na po tayo sa message. Ayan, ang title po ng sermon, naintindihan kong si Jesus palagi ang panalo. Please praise. Ayan, so, sabi po sa 1 Corinthians 15 verse 57, everybody, pakibasa nga. Praise, praise, praise. Yan, praise God. Yan. So, sabi, ngunit salamat sa Diyos, binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, di ba, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo dahil alam ninyo na hindi masayang ang paghihirap ninyo para sa Kanya. Tayo po'y manalangin, aming Diyos, na dakila sa lahat. Maraming salamat, O Diyos, na kami, Panginoon, ay nandirito, Panginoon, upang pakinggan, Panginoon, ang mensahe mo, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, ikaw magsilta sa iyong lingkod at ihanda mo ang aming puso't isipan na maunawaan namin, Panginoon, kung anong nais mong sabihin sa aming mga buhay. Bigyan mo kami, Panginoon, ng malaya, Panginoong pag-iisip, Panginoon, upang sa gayon, malaya din namin matanggap ang mensahe mo at magkaroon ito ng rema sa aming buhay. Panginoong Hesukristo, Panginoon, alam namin, Panginoon, ikaw ang magko-conclude ng mensaheng ito sa aming mga buhay. Inaalay namin ang mga oras nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy 19th anniversary. Ngayon, ipinagdiriwang po natin ang 19th anniversary ng iglesyang ito. Hindi lang natin pinagdiriwang bilang, yung bilang ng taon, no? Ipinagdiriwang natin yung katapatan ng Diyos. 19 years of victories, 19 years ng battles, 19 years of tears, 19 years of miracle. Pero sa kabila po ng mga to, kung tatanungin yung bawat membro ng simbahan, sigurado iba't iba yung kwento. May kanya-kanyang kwento, may kanya-kanyang storya, may dumaan sa sakit, may nawalan ng mahal sa buhay, may muntik ng sumuko, may dumaan sa kakulangan, may mga panahong parang walang kasagutan yung panalangin. Maraming po'y nagdaanan, maraming istorya. Pero, ang pinakamahalaga po, nandito pa rin tayo ngayon. Hindi dahil malakas tayo, hindi dahil magaling tayo, narito tayo dahil si Jesus ang palaging panalo. Sa labas ng church, bago ka nakarating ng church, bago mo nakilala yung church, bago mo nakilala ang Panginoon, many times, sinave ka ng Panginoon. Maraming istorya na hindi ko alam. Maraming istoryang ikaw lang at ang Panginoon nakakaalam. Kung sa pagmamaneho mo, kung paano ka nililigtas ng Panginoon, araw-araw, every single day. Sa pagpasok mo sa eskwelahan, pasok mo sa trabaho, yung buong pamilya nyo, binigyan ng Panginoon ng kaligtasan. Diba? Yung personal na dealings mo sa Panginoon, kung paano kanya sinisave every day. Ilang years ng victorious yon, diba? Victory. Kung ilang taong ka na, ganun katagal din yung ginagawang pagliligtas sa atin ng Panginoon. Yung araw-araw paggising mo sa umaga, meron kang panibagong buhay. May hininga ng buhay. May bago kang kalakasan. Imagine, no? Makikita mo doon na hindi lang makikita, maiintindihan
maintindihan mo dun si Jesus palagi ang panalo. Sa lahat ng pinagtagumpayan mo, mga dinaanan mong yugto ng buhay, may madilim, may maliwanag. Pero tandaan natin, di ba, pag madilim na, malapit na mag-umaga. Kaya dapat lagi nating maintindihan na sa kabila ng mga nangyari, si Jesus palagi ang panalo. Sa ating binasang talata kanina, ipinalala ni Pablo ang kanyang kwento, ang kanyang istorya, di ba, na yung katawang lupa natin ay pansamantala lang. Pansamantala, temporary, no? Kaya itong katawan natin ay composition ng laman at dugo, no? Pero hindi ito magmamana ng kaharian ng Diyos. Ngunit nagbigay siya ng isang lihim. Ano yung lihim na yon? Dalawang katotohanan, no? Ang sinabi niya, hindi lahat ay mamamatay. Yun yung ating pinangahawakan. Sabi ko sa Bible, hindi lahat ay mamamatay, no? Ang ikalawa na sinabi, tayong lahat ay babaguhin. No, sabi sa isang kisap mata, sa huling trumpeta, ang mga namatay kay Kristo, sabi, the dead in Christ shall rise first. Bubuhayin muli. Yung mga namatay kay Kristo, bubuhayin daw muli. At tayo mga buhay ay babaguhin. No? Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin ng kamatayan ay hindi huling kabanata. Ibig sabihin, ang kasalanan ay hindi huling salita. Ibig sabihin, ang dyablo ang hindi tunay na panalo. No? Ngayong ika-19th anniversary natin, ang mensahe ng Panginoon ay napakasimple lang, pero alam kong makapangyarihan. Naintindihan kong si Jesus palagi ang panalo. Yan. So, una, palaging panalo si Jesus laban sa kasalanan. Yan. Sabi po sa 1 Corinthians 15 verse 57, 56-57, may kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan. Ngunit, sabi, salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin, ang tunay na problema ay hindi kahirapan. Di ba? Marami nagsasabi, kahirapan ang tunay na problema. Di ba? So, hindi rin sakit yung tunay na problema. Hindi rin gobyerno ang tunay na problema. Hindi rin ekonomiya. Di ba? Sabi, naghihirap na yung bansa natin. Naghihirap din yung ibang dumadaan sa krisis. Di ba? Tandaan po natin, ang pinakamalaking problema ay kasalanan. Bakit kasalanan? Di ba? Kasalanan kasi naghihiwalay sa atin sa Diyos. Di ba? Nang dahil sa kasalanan, nagkaroon ng kamatayan. Nang dahil sa kasalanan, nagkaroon ng paghihiwalay sa Diyos. At nang dahil sa kasalanan, nawalan tayo ng pag-asa. Ngunit, buti na lang sinabing ngunit, namatay si Yesu Kristo sa krus at muling nabuhay. Marami po nangangaral hanggang doon lang, namatay si Yesu Kristo sa krus. Pero hindi binabanggit yung muling pagkabuhay. Mabuti na lang, buo yung pinapangaral natin, no? Buo yung ating pananampalataya. Namatay si Kristo sa krus para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. Binayaran niyang lahat ng kasalanan minsan lang, pero magpakailanman. Yan. Hindi tayo nanalo dahil mabuti tayo. Nanalo tayo dahil matagumpay si Kristo. Sabi nga sa John 19 verse 13, hindi ko ata nailagay dyan, no? Sabi ng Panginoon, it is finished. Hindi niya sinabing, I am trying, no? Hindi niya sinabing, sinusubukan ko. Pero sabi niya, tapos na. No? Ibig sabihin, victory was already secured. Yung katagumpayan natin, secured, sinecured ni Jesus. Maraming Kristiyano ang namumuhay na parang talunan. Alam niyo yon, yung feeling palagi kang guilty. Palagi kang takot, no? Palaging alipin ng dating buhay. Maraming Kristiyanong gano'n, no? Pero kung tunay kang kay Kristo, hindi ka alipin ng kasalanan. Ang nangyayari kasi, 'di ba? Pag isang Kristiyano sinasabi na, uy, ganito lang ako. Hanggang dito lang ako.
Pero tandaan natin, si Jesus, binayaran niya ng lahat. Yung katagumpayan, yung dating dapat diretsyo na tayo sa impyerno dahil sa ating mga kasalanan, hindi, di ba? Nagkaroon tayo ng pag-asa nang dahil ni-redeem niya tayo. Nang kahit makasalanan tayo, minahal tayo ng Panginoon. At nang dahil sa pag-ibig ng Diyos, lahat tayo ay nanalo dahil sa katagumpayan na ibinigay ng Panginoon. Ibig sabihin, ang kasalanan ay hindi nahari ng iyong buhay. Hindi maghahari ang kasalanan. No, marami man tayong laban na dinaanan, especially no sa mga naka-witness ng mga pinagtagumpayan ng simbahan, di ba? Pero isa lang yung dahilan kung bakit nandito pa rin tayo. Yun ay si Jesus pa din ang palaging panalo. Di ba? Sa lahat ng pagsubok, si Jesus pa rin yung panalo. At panalo pa rin si Jesus laban sa kasalanan. Baka meron kang mga nahihirapan kang isakripisyo, isuko sa Panginoon, no? Isurrender mo na 'yan lahat kasi yung mga kasalanan na 'yan, si Jesus pa din ang panalo laban sa mga 'yan. Yan. So, ikalawa, palaging panalo si Jesus sa kamatayan. Sa 1 Corinthians 15 verse 54 to 55, nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Di ba? Ganda ng sinabi diyan sa verse na yan, di ba? So, ang kamatayan, ang pinaka malaking kinakatakutan. Di ba? Pag sinabing death o kamatayan. Ang dami natatakot. Sino bang hindi natatakot, di ba? No? Kinakatakutan siya ng tao. Lahat ng tao natatalo nito, no? Kahit yung mayaman. Mag-ipon ka ng yaman mo, hindi mo mabibili yung buhay. Di ba? Mahirap, talo pa rin. Kahit doktor, talo pa rin. Kahit politiko, as in lahat. Di ba? Pag pinag-usapan ng kamatayan, talo. Pero ito, imagine ninyo, si Jesus, hindi siya natalo ng kamatayan. Siya lang yung namatay, muling nabuhay, at hindi na namatay. Di ba? May mga nababalitaan tayo, namatay, tapos nabuhay. Pero eventually, namatay pa rin. Pero si Jesus lang, yung katangi-tanging namatay, nabuhay, at buhay magpakailanman. No, hindi na siya namatay kailanman. May mga members tayo ng church, no, na dumaan din sa pagsubok, 'di ba? Maaaring nawalan din ng mahal sa buhay. May mga dumaan sa sakit, 'di ba? May mga natatakot sa future, 'di ba? Nag-aalala, lalo ngayon, 'di ba? Around the world, dahil sa nabalitaan din nila sa nangyari sa Pilipinas, na sa eskwelahan mismo, na kung saan dapat safe. 'Di ba? Pero nagkaroon ng mga ilang insidente sa iba't ibang lugar sa eskwelahan. Kaya masyadong naghigpit lahat. Grabe, pag pumunta ka sa mga eskwelahan, yung mga parents na nag-aalala, nakabantay. 'Di ba? Yung eskwelahan, yung security mas mahigpit na. Yung mga teachers din, 'di ba, nakaantabay. Imagine, ganun ka grabe, no? Napuno ng takot yung mga tao. Ngunit, tandaan natin, para sa mga nananampalataya, ito ang panghawakan natin. Huwag tayong matakot. Everyday na pumapasok yung mga anak natin, everyday na pumapasok yung bawat isa, yung parte ng pamilya, lahat tayo, no? Ipanalangin natin yung banal na dugo ni Jesus. Panginoon, takpan mo siya ng iyong mapagpalang dugo. Bantayan mo siya ng libu-libong mga anghel. Di ba? Ganun dapat yung pag-asa natin. Hindi natin nilalagay sa kamay natin kaligtasan ng pamilya natin. Ilagay natin sa kamay ng Diyos. Di ba? Kapag ikaw faithful ka kay Lord, magiging faithful din si Lord sa iyo. Minsan nga kahit na yung faithfulness natin kay Lord, gumagano, nagwe-wave. Si Lord, tapat pa rin. Kahit minsan hindi tayo nagiging tapat. No? How much more pag humingi ka sa Panginoon, Lord, gawin mo siyang safe. Lord, takpan mo siya ng iyong mapagpalang dugo. Dahil sa iyong dugo, napakamakapangyarihan nun. Yung blood of Jesus, takot ang dyablo. Kasi yun yung tumapos sa kanya. Kaya ipanalangin natin, di ba? Mag-pray tayo. Huwag tayong mag-alala. Dahil palaging panalo si Jesus laban sa kamatayan.
Di ba? Marami natatakot sa kamatayan. Pero tandaan natin, si Lord, di ba? Natalo niya yung kamatayan. Di ba? Ililigtas niya tayo. No? Sabihin mo nga, ililigtas niya tayo. Kaya hindi tayo mag-aalala, no? Sa tuwing nasa eskwelahan, nasa trabaho, nasa biyahe, yung mga parte ng pamilya natin, no? Kasi kung si Jesus nasa puso natin, kaya nga tinatanggap natin, Lord, pumasok ka sa aking puso, sa aking buhay. Kung si Jesus nasa iyo, matatakot ang kaaway. Walang makapang-aapi sa'yo. Walang makapang-papahamak sa'yo. Kasi takot sa'yo. Dahil nasa iyo si Jesus. Yan. Yung banal na dugo ni Jesus, yung ating panghahawakan. Dahil doon tayo nagkaroon ng kaligtasan at napakamakapangyarihan ng blood of Jesus. Tandaan natin, yung kamatayan ay hindi katapusan. Ito ay pintuan lamang patungo sa walang hanggang buhay. May mga mahal tayo sa buhay na pumunta na ng langit, no? Tandaan natin, si Jesus lang nakakaalam kung bakit. Yan. Kung bakit niya kinuha agad. Nagtataka rin ako, Lord, ang bata pa namin, ang bata pa ni Mama. 'Di ba? Nung time na 'yon, bakit kinuha mo siya agad, no? So sabi ni Lord, masyado na kayong dumidepende sa nanay nyo. Hindi na kayo dumidepende sa akin. No? Inalagaan kayo ng nanay nyo ng mahabang panahon. Buong buhay niya, nag-alaga lang sa inyo. No? Ngayon, dito naman siya sa akin. Di ba? Yung pagsamba niya, di ba? Nakapokus na sa Panginoon. Yan. Kaya natuto kami dong dumepende sa Panginoon simula ng mga oras na yon. Kaya dapat hindi tayo natatakot sa kamatayan kasi si Jesus nagtagumpay na sa kamatayan. At alam natin, lahat ng mga mahal natin sa buhay ay sinalubong ni Jesus. Di ba? Na umakit na ng langit. Yan. So, yung simbahan natin, dumaan man sa mga pagsubok, no? Dumaan man sa parang naging dead church, may mga pagkakataon talaga na gano'n na parang pag inimagine mo, parang susuko na yung church. Parang wala ng pag-asa. Pero still, panghahawakan pa rin natin, iisipin natin, at naiintindihan natin, sa kabila ng lahat ng yon, si Jesus pa rin yung panalo. Dahil hawak niya ang susi ng buhay. Hawak niya ang buhay, no? Siya ang magre-resurrect. And pray God, no ba? Kung nandito kayo ngayon sa harap and looking back sa mga nangyari sa church, makikita nyo na grabing magpala ang Panginoon, grabe magligtas ang Panginoon, grabe mag-restore ang Panginoon. Di ba? Grabing pagpapala ng Panginoon sa ginawa niya sa Send the Light Ministries main. Grabe. Kaya, ayun talaga, no? Kaya, panghahawakan natin talaga na si Jesus pa din ang panalo sa kabila ng mga pinagdadaanan natin. Sa kabila ng mga dinaanan na natin, sa lahat ng pinagtagumpayan natin, makikita natin na si Jesus pa rin ang ulo ng iglesyang ito at si Jesus pa rin ay buhay magpakailanman. Diba? Kaya grabe, no? Yung mga pinagdaanan, pero buti na lang, dinaanan lang yon. At ang pinakamaganda doon, lahat yon ay napagtagumpayan natin, no? Kaya, sumunod, ikatlo, palaging panalo si Jesus sa gawain ng Diyos. Yan. So, 1 Corinthians 15 verse 58, kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag nang manghina sa inyong pananampalataya. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon. Dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa Kanya. Marami tayong mga struggles, mga pinagdaanan, o yung mga parents natin dito. No, yung mga parents. Siguro, nagtaka rin kayo, bakit yung anak nyo, insist na magsimba, magpunta ng church, na kahit pinagbawalan nyo na. Di ba? And still, no, ang goal pa nila, makasama kayo sa church. Di ba? Magkakasama-sama tayo dito. Di ba? Ano kayang meron?
no? Kung bakit 'yon. Dahil lang 'yun doon sa pag-ibig ng Diyos, 'di ba? Nagsisikap silang maglingkod sa Panginoon. Magsisikap silang magsimba, maglumago yung kanilang pananampalataya, 'di ba? Bawat isa sa atin meron tayong goal, siniset na goal para gawin sa Panginoon. And alam natin sa lahat ng mga pinagdadaanan ng hindi lang ng church, buong mundo, ang daming istorya, ang daming nangyayari, 'di ba? Sa kaliwat kanan. Pero still, bakit nandito tayo? Dahil yun sa pag-ibig ni Jesus. Dahil yung pag-ibig nung first time mong pumasok ng church, naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos na kung saan, ito yung hinahanap ko. Ang dami ko nang pinuntahan, pero hindi ko natagpuan to. No? Yung pag-ibig ng Panginoon. And right now, I want you to feel the presence ng Holy Spirit na ipaparamdam sa inyo habang nakikinig ka ng sermon, habang nag-uusap tayo dito, mararanasan mo yung pag-ibig ng Diyos. Yung comfort ng Holy Spirit. Yung mga bagay na hindi mo maunawaan, ipapaunawa sa iyo ng Holy Spirit. No? And that is the saving grace ng Panginoon. Kung bakit tayo nandito, bakit tayo nag-i-stay. Dahil nararanasan natin na yung Diyos sa pinaglilingkuran natin ay buhay. Na yung Diyos sa sinasamba natin ay totoo. Diba? Marami nangangaral. Sa mga oras na to, marami nangangaral sa buong Pilipinas. Pero hindi lahat ipinapangaral yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Na kung saan, kapag naranasan mo yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, grabe. Hindi mo aakalain na yung Diyos pala ay totoo. Kasi naranasan mo firsthand. Naranasan mo mismo sa church. No? Kaya nga ngayon, di ba, nag-i-stay tayo dito. Sabi sa Bible, you shall receive power. Kapag na-receive mo yung Holy Spirit, magkakaroon ka ng kapangyarihan, magkakaroon ka ng boldness. Yung mga bagay na hindi mo kaya gawin noon, nagagawa mo na ngayon. Napapansin mo, dating mahihain to Pero ngayon nangangaral ang salita ng Diyos. Dating mahihain to, pero sumasayaw, umaawit sa Panginoon. Nai-strengthen tayo, lumalakas tayo, nagkakaroon tayo ng boldness. Dati mahihain ka, pero kaya mo na mag-lead ng worship. Kaya mo na mag-preach. Kaya mo na mag-share ng Word of God. Dati pa-atin ka lang. Di ba? Para kang statwa. Pero bumabalik pa ka na para sa Panginoon. Yung galaw ng katawan mo, di ba? Talagang binibigay mo yung buong papuri sa Panginoon. Kaya nga, di ba? Tandaan natin, yung talatang binasa natin kanina ay patungkol sa langit. Di ba? Pagsalubong ng Panginoon sa atin. Etong katawan natin, temporary lang. Pero yung plano ng Diyos sa atin, eternal. Na darating ang oras, bibigyan niya tayo ng katawan na kung saan hindi maaagnas. Bibigyan niya tayo ng katawan kung tawagin ay glorified body. Marami tayong pain na nararanasan dito sa mundo. Pero pagdating nating langit, sasalubungin tayo ng Panginoon. Sasalubungin tayo at sasabihin, i-check yung mga ginawa natin dito sa lupa. Tatanungin niya tayo, anong ginawa mo para sa akin? Anong ginawa mo para sa akin? Sasabihin ng Panginoon. Kaya nga buti na lang, pinaalalahanan tayo, magtrabaho kayo para sa Panginoon. Di ba? Bakit pinaalalahanan tayo, magtrabaho tayo para sa Panginoon? Di ba? Maging masigasig. Bakit? Dahil ang taong alam na panalo si Kristo ay hindi tamad. Sabi nyo, hindi tamad. Hindi sumusuko. Hindi umaalis. Hindi nawawala ng apoy. Yan. Di ba? So, dapat sa loob ng 19 years ng Sendelight Ministries, hindi man nasimulan ng lahat. Di ba? Pero kung saan ka dinatnan, di ba? Dapat may mga natutong magturo ng salita ng Diyos. Maraming nakikita natin naglilinis ng church. Di ba? Maraming natutong magbigay. Dati very tight ka. Magbigay. Di ba? Sabi mo, ano yan?
Hindi naman kailangan ng Diyos ng pera. Di ba? Minsan ganun tayo. Hindi naman kailangan ng Diyos ng pera. Pero alam niyo ba, no? Nung habang nag-i-stay ka sa church, natutunan mong kapag kaya mong i-release yung pera mo, ibigay sa Panginoon, ibigay sa church. Di ba? Mas daming marireach yung Word of God. Maraming makakarinig ng Word of God. Dahil yung mga sinesend tayo sa mission, may mga naging daughter churches tayo. Di ba? Nasusustain yung gawain ng Panginoon. Di ba? Lalo mong natututunan na na yung pag nirelease mo. Di ba? Ganyan nga kayo, release. Ganyan, release. Pag nirelease nyo, yung kamay nyo ay nakabukas. Kapag nagbuhos ng pagpapalang Panginoon, masasalo mo rin. Pero kapag ikaw very tight, kapag nagbuhos ng pagpapalang Panginoon, tatalbog sa iba na nakabukas yung palad. Sila yung makakasalo. Diba? Imagine, kapag nagbigay ka, bukas palad. Pag nagbuhos ng pagpapalang Panginoon, masasalo mo rin. Pag sinara mo yan, pag nagbuhos ng pagpapalang Panginoon, tatalbog kung kanino nakabukas yung palad nila. Diba? Maraming nagbigay, marami ding umiyak sa altar. Naalala ko, grabe, no? Kaya nga, by faith, ang next project natin, itong stage. Yan. Kasi, importante na merong altar. At yung stage na project natin, punuin natin ng pag-iyak sa Panginoon. Punuin natin ng panalangin. Kasi na-witness ko yan. The more na nagpe-pray yung church, the more na maraming nasasave talaga. Sobrang daming naliligtas. Naalala ko, sa mission house pa lang, ang goal, mapasukan lahat ng section ng MNHS. No? Yung goal na makapag-share. Nangyari nga, labas-pasok yung mga, parang naging extension ng MNHS yung mission house. Ay, ang liit nun. Kaya hindi ako magtataka kung bakit nagagalit yung kapitbahay nung nireklamo. Nagreklamong ingay-ingay daw, ganyan. Totoo naman, di ba? Pero napakaliit na ng lugar para sa pagtitipon. Di ba? Meron tayong lugar na napakalaki, di ba? Meron pa tayong rooftop. Punuin natin 'to ng gawain. Kaya praise God dun sa campus ministry, sa care group. Yan, at nakasama natin sila ngayon, no? At makakasama natin sila sa sunod-sunod pa na mga gawain, di ba? At still, di ba, dadami at dadami sila. No? Tandaan po natin ang Send the Light Ministries ang main natin, goal, yung campus. Kaya nandito pa rin tayo sa Katarungan Village. Di ba? Kaya mapupuno at mapupuno tayo, di ba? Gamitin natin, di ba, yung iglesyang ito, itong lugar natin para sa gawain ng Panginoon. Diba? Ipaprioritize natin yung mga kabataan. Kasi yung mga kabataan ngayon, yung generation ngayon, a generation we cannot lose. Hindi natin pwedeng pabayaan sila. Hindi tayo pwedeng matalo sa another generation na malilimutan nila ang Panginoon. Diba? Naalala ko, pag umiiyak yung church, diba, sa altar, diba, maraming nagkakaroon ng kaligtasan, no? Ganun din yung sa Holy Bible Day ata noon sa MNHS, 1,000 plus na estudyante umaten at tumanggap sa Panginoon. Yan. Maraming nagpray, maraming nagsakripisyo, maraming mga ministry na hindi nakikita ng tao. Alam niyo yon, yung mga ministry na behind the scene. Hindi man nakikita ng lahat yan, pero nakikita ni Lord yan. May mga panalangin na walang nakakaalam kundi ikaw lang at ang Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi masasayang ang iyong paghihirap. Lahat ng dinaanan mo. Kasi every prayer matters. Every offering matters. Bawat kaluluwa, bawat isa sa atin, nagmamatter. Every sacrifice matters. Dahil yung gawain ng Panginoon ay may walang hanggang bunga. No? Kung di si Kristo pa rin yung panalo, no? Sa iglesyang ito, 'di ba? Yung tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Punta tayo dun sa second slide. Ay, nandito pala. Sa second slide.
Dito na tayo magka-climax bago mag-conclusion. Sa second slide. Second slide. Yung pangalawang slide. Pagkatapos ng umpisang slide. Hindi, doon sa balik na lang sa pinaka-umpisa. Ay, may umpisa. Yan. Sukowa. Sukowa ata ang basa. Sukowa ba? Sekowa. Yan. Sukoya. Yan. So, kung ano man tawag dyan. Yan, isang puno. Puno yan sa California. California ba? Ano meron dyan sa punong yan? Obserbahan nyo. Ano meron dyan? Matangkad? Malaki? Marami? Masarap daw. Ano? Stick oh. Ano mapapansin nyo sa kanya? Hindi ko pa naririnig. Makulay. Makulay? Sige. Ano pa? Maugat. Ano pa? Ang tawag dyan, giant sequoia. Sequoia tree. No? Ayun yung tinatawag na binabansagan na nature's fireproof tree. Sabi nyo nga, fireproof. Ano yung fireproof? Hindi nasusunog. Ayan. So, sa California, may mga ganyang puno, no, kung saan namumuhay yung punong yan na over 2,000 years. Panahon pa ni Jesus. Grabe, di ba? 2,000 years, no? The time of Jesus, no? Nag-survive sila ng napakahabang panahon. Di ba? Nag-survive sila sa mga forest fires. Yung mga sunog sa forest. Di ba? Grabe, di ba? Yung mga pinagdaanan nila. Imagine, 2,000 years, ah. Pero ang tanong, bakit sila nag-survive ng ganun? No? They have bark. Yan, yung cover nila. Di ba? Di ba pag ang puno, hiniwa mo, may balat. Ayun yung bark niya. Yan. So, yung bark niyan ay 2 feet thick. 2 feet. Sino dito 2 feet? 2 feet. Yan, no? Imagine. Yan. So, 2 feet daw yung kanyang thickness nung bark niya. So, anong ibig sabihin, no? Kahit na magkaroon ng apoy, masunog siya, fireproof siya dahil dun sa thickness niya, no? So, yung bark niya, natural fire retardant tinawag yun na tannin. Yung mga nagko-computer games, alam nyo yung tannin. Kasi yung tannin kasi, kalaban yun sa mga, mga plants. May mga tannin. Hindi ko na kung anong games yun. No? So, the fire can only attack the base while the crown of the tree remains above the flames. No? Hindi siya nasusunog. No? Kahit paligid lang, hanggang dun lang, no? Pero nawawala pa rin, no? Fireproof siya, no? Alam niyo surprising part doon, yung fire actually help the sequoia to reproduce. No? Ano nangyayari? May cone yan no? Kapag yung cone ng sequoia tree, ang nangyari ay, di ba, nasusunog. Tapos na-burn na siya. So nagda-dry. Pag nag-dry, yung cone niya, magdi-disperse, parang popcorn, ng 200 seeds. Mga buto. Magpapop. Magbabato sa paligid, no? So, yung mga seeds na yun, eventually magiging puno ulit. Diba? Nang dahil dumaan siya sa pagsubok, sa apoy. Dumaan siya sa apoy, pero yung apoy, hindi siya pinatahimik, hindi siya pinatay. Ano nangyari? No? Kailangan niya pala ng apoy para mamunga. Di ba? So imagine, may mga tao na dumadaan sa apoy
para magbunga. Sabi mo sa katabi mo, para magbunga. May mga tao, sabi mo, may mga tao, dumadaan sa pagsubok, dumadaan sa apoy, para magbunga. No? Ganun yung sequoia tree, no? Imagine 200 seed yung magpa-popcorn, no? Kapag dumaan sa apoy. The torment of flames result in the promise of new life. So the fires of life, yung mga apoy ng buhay, di ba? The hard things na pinagdadaanan mo ngayon, yung mga sinusubok ka ng Panginoon, sinusubok ka ng panahon, na parang walang katapusan, no? Hindi ibig sabihin pinabayaan ka ni Lord, no? Ang ibig sabihin nun, gusto ni Lord mag-produce ka, mag-reproduce ka. Gusto ni Lord magbunga ka, maging marami. Di ba? Ang maligtas ng dahil sa buhay mo. Yung fireproof doesn't mean you never go through the fire. It means when you do, you can withstand it. Pag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. No? Ang fireproof, hindi ibig sabihin hindi ka dadaan sa pagsubok, hindi ka dadaan sa apoy. Ang ibig sabihin nun, kapag dumaan ka, liligtas ka pa rin ng Panginoon. Kagaya ng pagligtas niya kay Shadrach, Meshach, and Abednego, at naging pagpapala yung kwentong yon sa buong mundo. Kaya, punta na tayong conclusion at ang bigat na ni Yosh. Ayan. So, sa conclusion, maraming laban ang dumadating sa buhay ng bawat isa. Mahirap, oo. Di ba? Mabigat. Mabigat si Yosh. Yeah. Di ba? Maraming pagsubok na dinaanan ng church. Even yung bawat istorya natin, di ba? Individually, may mga pinagdaanan tayo. Still, di ba? Niligtas tayo ng Panginoon. Naalala niyo ba ng pandemya? Yung hindi tayo makalabas lahat ng bahay, na parang gusto mo nang sumuko. Ano ba tong buhay na to? Di ba? Na-contain ka sa isang lugar. Hindi mo makasama yung pamilya mo. Di ba? Lagi ka nag-aalala, may bukas pa ba? Makakalabas pa ba kami? Di ba? May mga dumaan sa kakulangan, bakit parang laging kulang? Ba't ganito? Ang dami ng utang. Di ba? May mga dumaan sa pagsubok, may mga dumaan sa luha, may mga pagkakataong tila imposible na magpatuloy. No? Minsan, may nagtanong sa akin, kaya pa ba? Pero tumatak sa isip ko, sa kabila ng lahat ng to, naintindihan kong si Jesus palagi ang panalo. Kaya narito tayo ngayon, hindi dahil walang laban, di ba? Kundi dahil si Jesus ang laging panalo. Napatunayan natin ngayon na palaging panalo si Jesus laban sa kasalanan, palaging panalo si Jesus laban sa kamatayan, palaging panalo si Jesus sa gawain ng kanyang kaharian. Kaya ang challenge sa atin ngayong 19th anniversary natin, no? Wag lang nating sabihing naintindihan ko, no? Dapat patunayan nating naintindihan talaga natin, no? Kung naintindihan mong si Jesus ang panalo, manatili kang tapat. Maglingkod ka ng masigasig. Hindi ka susuko, hindi ka uurong. Hindi ka mawawalan ng pag-asa. At habang papasok tayo, 'di ba, sa panibagong yugto, 'di ba? Susunod sa next year, 20 years, 'di ba? Dapat maging declaration natin sa buong iglesia, anuman ang mangyari, sabihin niyo nga, anuman ang mangyari, si Jesus ang panalo. Kahit may laban, si Jesus ang panalo. Kahit may luha, si Jesus ang panalo. Kahit may pagsubok, si Jesus ang panalo. At dahil si Jesus ang panalo, di ba? Etong iglesia na to ay matagumpay na.
hanggang siya'y dumating. Kaya may mga pinagtatagumpayan tayo, pero dapat ang tinitingnan natin, hindi na yung present situation. Ang tingnan natin, yung future potential ng Sendalite Ministries, yung future potential ng bawat isa. Huwag na tayong mag-settle sa mga issues, huwag na tayong mag-settle sa mga problems, huwag na tayong mag-settle sa mga kasalanan. Tingnan natin yung future potential ng bawat isa na meron at merong gagawin ang Panginoon sapagkat naintindihan kong si Jesus palagi ang panalo. Alam niyo yung secret ng Sequoia? Yung Sequoia, nag-survive siya hindi dahil special siyang puno. No? Nag-survive siya dahil meron siyang multiple layers of protection. Sabi niyo nga, multiple layers of protection. Alam niyo, it takes years, decade, centuries para yung bark niya lumaki, lumago ng ganong kakapal, no? Enough to withstand yung flames. In the same way, yung faith natin dapat ganun din. You don't get fireproof overnight. Hindi ngayon, bukas fireproof ka na, no? You get fireproof by making small decisions every day that build layers of protection. Ano ba yung mga layers of protection dapat natin? You read your Bible. Number one, read your Bible. Magbasa tayo ng Bible. Huwag tayo magsettle lang sa mga nagpipreach sa pulpit. Dapat magbasa din tayo ng Bible. Every time na may nagpipreach, may nangangaral, may nakikinig tayo pangaral ng salita ng Diyos, mache-check natin kung tama yung pinapangaral, kung babasahin natin yung Bible. Pangalawa, you should pray. Another layer of protection siya. Hindi lang magbasa ng Bible, mag-pray din tayo. No? At habang nagpe-pray tayo, lalo tayong lumalago. Binibigyan tayo ng mensahe ng Panginoon, kino-comfort niya tayo. Pangatlo, going to church. Magsimba. Iba pa rin talaga, no? Kapag nagsisimba ka, no? Hindi sapat yung online. No? Kasi minsan sa online nadi-distract tayo. Pero kapag nasa church ka, mas nakakapakinig tayo ng Word of God. Sabi nga, faith comes by hearing and hearing of the Word of God. Lalo tayong nakikinig ng salita ng Diyos, lalo natin nauunawaan ng Diyos. Lalo lumalago ang pananampalataya natin. Kung dati kang matatakutin, mawawala yon. Kung dati kang mahihain, mawawala yon. Lahat ng mga weakness mo, magkakaroon ka ng strength sa mga bagay na yon. Kakarinig mo ng Word of God. Pang-apat, staying in community. No? So itong community, family tayo dito, pamilya, pero iisang pamilya lang tayo sa Panginoon. Iba rin yung nakakaharap ka ng iba't ibang mga tao sa inside the church. No, nakakapag-fellowship, mother's fellowship, father's fellowship, mga youth, 'di ba? Mga kids, 'di ba? Young professional, young adult fellowship. Iba pa rin kapag nagkakaroon tayo ng fellowship sa bawat isa. Ikalima, saying no to temptation. No, another layer yan ng protection na kapag kaya na natin mag-no dahil tayo marunong magbasa tayo ng Bible, nagpe-pray tayo, kasama natin yung, pumunta tayo yung church, kasama natin yung church people, di ba? Lalong tayo nagkakaroon ng pagtatag sa ating pananampalataya, lalo tayong natututong mag-no sa temptation. Yung temptation nandyan lang yan. Even si Jesus tinempt, pero si Jesus marunong mag-no. Di ba? So dapat marunong tayong mag-no sa temptation at higit sa lahat, no, saying yes to God. Maraming taon pinagbigyan tayo ng Panginoon. Yung bawat buhay natin sa araw-araw, pinagbibigyan tayo ng Panginoon. Di ba? Tandaan natin, sabi sa Bible, keep the Sabbath day holy. No, etong araw ng linggo, di ba? Meron tayong 7 araw, bibigay lang natin yung isang araw sa Panginoon. No? Kaya sa mga parents na nandito, sa bawat care groups na nandito, sa bawat isang naririto sa church, no? Thank you kasi nag-yes ka kay Jesus, nag-yes ka sa Panginoon. And I know the Lord will bless you sa ginawa mong commitment na nag-yes ka sa Kanya. Kaya ang pangaral na to ay spiritual and can only be understood and fully enjoyed by God's children. Kung nais mong pagpalain sa pangaral na to, dapat mo unang ialay yung buhay sa Panginoong Hesukristo. Upang lubusang makinabang sa pangaral na to, dapat mong tanggapin si Hesukristo bilang iyong sariling Panginoon na tagapagligtas sa pamagitan ng panalangin ito.
Lord Jesus, I come before you today with a broken and contrite heart, full of repentance. Please forgive me for all my sins. Today I surrender my life to you. I believe that Jesus is Lord, and I confess it with my mouth. Jesus, come into my life, into my heart, and save my soul for eternal destruction. In Jesus' name, Amen. Sabi po sa Isaiah 55 verse 12, ito po yung napakagandang verse, no? Ang verse po ito ay patungkol sa beautiful promise of freedom, renewal, and restoration. It was originally written sa mga Israelita para magbigay ng pag-asa, no? Reassuring them that their suffering would end, di ba? Tandaan natin lahat ng paghihirap natin, lahat ng pagsubok, may katapusan din 'yon. And they would eventually be led out of captivity with divine peace and joy. No? Na in-highlights po dyan yung powerful milestone of maturity, endurance, and entering a new season of fruitfulness. In the Bible, pag sinabi pong 19, sinisimbolize po ito ng faith, completion of a phase, and preparation for a major transition. Ibig sabihin po, haharap po tayo sa another season. Diba? Kasi nakakompleto na tayo ng isang season. So, pine-prepare tayo ng Panginoon for a major transition. Kaya pala. Diba? Kaya nung habang inano ko, sabi ko, kaya pala, ang dami natin pinagdadaanan, ang dami natin pinagtatagumpayan. Kasi pine-prepare tayo ni Lord sa another season. Alam nyo po, gusto kong sabihin sa inyo, kagaya nangyari sa Israelita, the exile is over. 19 years of ministry means the church has survived early growing pains, cultural shifts, spiritual battles, napakaraming battles. Kagaya ng Israelites, any season of hardship, dry spells, or testing are giving way to an era of promised relief. Ganun din po tayo sa church. We are stepping into maturity. 19 years brings a church to the threshold of 2 decades. It marks a transition from just surviving to thriving. Hindi lang tayo nagsusurvive, diba? Surviving. Tayo ay thriving. Maturing from a young congregation into an established spiritual pillar in the community. Dapat magkakaroon tayong impact, hindi lang sa buhay ng bawat isa, kundi sa buhay ng buong Muntinlupa, sa buhay ng buong NCR, sa buhay ng buong Metro Manila, sa buong Pilipinas. Sabi po dun sa verse na yun, going out in joy and peace. Makikita po natin dun yung divine guidance. Sabi, yung promise, go out in joy and be led forth with peace, means the church is not moving forward by human effort alone. Alam natin, God is actively leading the congregation into its next chapter with the deep, unshakable peace. A culture of joy. Ito yung milestone, no? That is a reminder that the atmosphere of the church should be defined by contagious joy, celebrating what God has done while eagerly anticipating the future. Nagkaroon po yan ng environmental impact, no? Bakit? Sabi, the trees clapping. Ibig sabihin, nagkaroon ng visible testimony. Di ba? Yung poetic imagery of mountains singing and trees clapping signifies that the church impact is spilling over into the surrounding community. The same way, dapat tayong Centralite Ministries, magkaroon talaga tayo ng impact. At pag nagkaroon tayo ng impact, yung mga kabataan at yung generation na to, hindi na mawawala sa Panginoon. Bakit?
magkakaroon kasi ng transformative presence. 19 years of faithful ministry changes the spiritual atmosphere ng Muntinlupa City. Dito sa Muntinlupa, grabe yung pag-open nila ng gospel, no? Sa bawat school, 'di ba? Lahat tinatanggap na, no? Nagkaroon ng shift sa spiritual atmosphere ng city. The growth transformed lives and community outreach caused the surrounding environment to rejoice because the church is there. Sabi, for you shall go out with joy and be led forth with peace. The mountains and the hills shall break forth before you into singing, and all the trees of the field will clap their hands.